So natapos na natin yung maternity benefit from SSS and yung sickness benefit. This time, dito naman tayo sa disability benefit. Kagaya ng sickness and maternity benefit, ang disability benefit ay isa ring cash benefit na ibinibigay sa mga miyembro na naging permanently disabled dahil sa injury or pagkakasakit, either permanently or totally or partially. Ngayon, ano ba yung requirement para makapag-avail ng disability benefit under SSS? Well, ang isang miyembro na may partial or total permanent disability ay dapat na may at least 1 month na contribution na nabayaran sa SSS bago yung semester ng contingency para maging qualified dito sa disability benefit. Ano ba yung permanent partial disability? Ito yung disability ng isang miyembro na nawalan ng body parts o nawalan ng gamit ng body parts pero hindi naman siya totally na hindi makakapagtrabaho. Pwede pa rin siyang makapagtrabaho. Although nawalan siya ng body parts or yung gamit ng body parts na yon. Anong example nito? Halimbawa, naputol yung kanyang braso o yung kanyang kamay or naputol yung isa niyang paa or isa niyang binti or naputol yung kanyang isang finger or yung nabulag siya o kaya nawalan siya ng pandinig. Ganon. Yung permanent total disability naman, ito yung nawalan siya ng body parts or kaya nung gamit ng body parts and hindi na siya pwedeng makapagtrabaho dahil dun sa kawalan ng body parts na yon. Okay, halimbawa, nabulag yung kanyang dalawang mata o kaya nawala yung kanyang dalawang paa or dalawang braso or meron siyang complete paralysis, okay? Or nagkaroon ng brain injury. Ganon. Basta yung hindi na siya makakapagtrabaho dahil sa nawalan siya ng body parts or nawalan siya ng gamit ng kanyang body parts. Yun na yung permanent total disability. So hanggang kailan pwedeng i-file itong disability benefit? Halimbawa, nagkaroon ka ng disability noong 2016. Pwede pa bang i-file ngayong 2024? Ang sagot po ay yes. Kasi within ang prescriptive period ng disability benefit ay 10 years magmula sa pangyayari ng disability from the occurrence of disability. So, 10 years. So, paano ito i-file? Pwedeng personal filing, pumunta ka lang sa pinakamalapit na SSS branch or online through my.sss account. Ano ang documents na dapat mong dalhin o isubmit? Yung valid IDs, kasama na syempre yung SSS ID, yung medical certificate, para sa mga employed, yung employment data, for easy claim naman ito, kung work-related yung injury or yung sanhi ng iyong disability, and supporting documents kagaya ng clinical abstract galing sa hospital, laboratory results, and iba pang medical documents. So, ano yung types of disability benefit? Merong monthly pension, may supplemental allowance, may 13th month pension, and may dependents pension. Itong monthly pension, kung meron kang 36 monthly contributions bago yung semester ng disability, makakatanggap ka ng monthly pension. Kung less than 36 monthly contributions, makakatanggap ka ng lump sum amount. Supplemental allowance is 500 pesos per month. 13-month pension, binabayaran ito every December kung at least 12 months yung duration ng pension. And dependents pension, 10% ang makukuha ng iyong dependent, 10% ng iyong monthly pension or 250 pesos kada isang minor na bata kung alin man yung higher doon. Okay? And maximum of 5 minor children lang
para sa members with total permanent disability ang makakakuha nito. Doon sa mga documentary requirements na isasubmit ninyo sa SSS, dadalhin nyo yung original pero hindi nyo sasubmit yung original. Dadalhin nyo lang yung original documents para ma-verify nila. So, kagaya nung nasabi natin dun sa SSS sickness benefit, ano bang pagkakaiba nitong sickness benefit sa disability benefit? Okay. Yung, 'di ba, na-discuss natin sa nakaraang vlog, yung sickness benefit, halimbawa 120 days, kasi yun lang yung maximum sa sickness benefit. 120 days, year 2022, nag-claim ka ng sickness benefit. And then, another 120 days, year 2023, nag-claim ka ulit ng sickness benefit. Pagdating ng 2024, kung persistent pa rin yung sakit mo o same pa rin, hindi pa rin gumagaling, hindi ka na makakapag-claim ng sickness benefit, pero pwede mo na itong ma-claim under disability benefit. Okay? Magsasubmit ka nga lang ng mga documents. Yun ang pagkakaiba. So, balikan nyo na lang po yung vlog natin sa SSS sickness benefits para sa detailed requirements. So, yun lang para sa mga katanungan. Write down your comments below and sasagutin natin pagka nabasa natin or kapag may time. Thank you.